Kabanata 1441. Isang Saint Warrior ba siya? Si Mina ay napailing ng malaki. Napakadaling pumatay ang isang Saint Warrior ng isang Level 4 Warrior Emperor. Hindi na ininda ni Severin ang sinabi ni Mina at lumapit sa mga masamang lalaki para kolektahin ang kanilang mga storage ring. Pagkaraan, kumaway siya at ang mga bangkay ng mga masamang lalaki ay umangat sa hangin at lumipad palabas isa-isa papunta sa gubat kung saan kailangang harapin ng mga enchanted beast ang kanilang mga labi. Ang telekinesis mo ay napakalakas, bungad na sabi ni Mina habang pinapanood niyang madaling ipinapalayo ni Severin ang mga bangkay. Isang gawain na mahirap para sa karamihan. Patawarin mo ako, isang malaking hindi pagkakaunawaan lang ito. Taos-puso siyang humingi ng tawad. Muli, humingi ng paumanhin si Mina dahil nagulat at labis ang pasasalamat niya kay Severin at kay Sofia dahil sa kanlungan at dahil pinatay nila ang mga masamang lalaki. Sumagot si Severin na gentleman siya at hindi ito magiging malaking isyu para sa kanya. Doon ay ngumiti si Mina. Mabuti naman, inisip niyang tinanggap ang kanyang paghingi ng paumanhin. Malaya kang manatili rito magdamag. Sa palagay ko, makakabawi kapag dating ng umaga, alok ni Severin. Naabala ko ba kayo? Ang mahiyain na tanong ni Mina. Mukha raw silang akmang magkasya bilang magkasintahan si Severin at Sofia. Hindi naman itinanggi ni Sofia kanina na siya ang kasama ni Severin, kaya sigurado si Mina na sila ay isang magkapareha. Ngumiti si Severin. Wala iyon, umaga pa naman. Tumango si Mina. Maraming salamat. Kayo ang mga tagapagligtas ko. Matagal na akong nananatili sa gubat na ito at hindi ako nakaranas ng seryosong panganib. Balak ko sanang umuwi ngayon ngunit nakasalubong ko ang mga manyak na iyon at inakala kong tapos na ako. Mapait ang ngiti ni Sofia. Maraming talagang manyak sa Foggy Forest na ito. Nakakita na rin kami ng ilan kanina. Ngumiti si Mina. Dahil napakaganda ninyo. Hindi ako kasing ganda ninyo ngunit napansin din nila ako. Bilang isang babae, tingin ko napakaganda ninyo. Kung lalaki ako, mamamatay ako para makasama kayo. Naupo ang dalawang babae malapit sa bonfire at masayang nagkwentuhan. Samantala, inilabas ni Severin ang laman ng mga storage ring na kanyang nakolekta. Haha, maraming spiritual herbs ang nandoon. Mahigit 40 na 4th grade spiritual herbs, mahigit 100 na 3rd grade spiritual herbs, at hindi mabilang ang mga 2nd grade. Karapat-dapat silang mamatay at ito ang gantimpala ninyo para sa pagpatay sa kanila, sabi ni Mina. Sagot ni Severin na syempre hindi siya nagnanakaw mula sa mabubuting tao. Ang mga lalaking iyon ay hindi karapat-dapat gumamit ng mga herb na iyon. Pagkatapos ay inayos niya ang mga herbal at tinanong si Mina kung gaano nakatagal siyang nanatili sa loob ng gubat. Sumagot si Mina, sa tingin ko mahigit 20 araw na siguro. Nagulat si Severin, mahigit 20 araw. Ibig sabihin ay nakarating ka na sa pinakaloob na bahagi ng kagubatan. Hindi ba delikado para sa iyo na pumasok doon base sa iyong kakayahan? Kaya hindi ako pumunta roon. Madalas lang akong gumagala sa labas na bahagi, sagot ni Mina. Sumali si Sofia sa usapan, hindi naman siya ganoon kalala. Hindi mo dapat siya ikumpara sa sarili mo. At ang telekinesis niya ay hindi kasing lakas ng sa iyo kaya hindi siya nakakalayo sa loob ng isang araw. Ang distansya na nararating mo sa isang araw ay marahil 3 o 4 na beses na mas malayo kaysa sa kanya. Naalala ni Severin ang sinabi ni Sofia at tumango. Tama si Sofia, magkaiba ang bilis namin kaya hindi ko dapat gamitin ang bilis ko bilang basehan sa kung gaano kalayo ang narating ni Mina, naisip niya. Pagkatapos ay nagtanong siya, dahil matagal ka nang nandito sa kagubatan siguro marami ka nang nakasalubong na tao. May narinig o nakita ka bang sinuman mula sa Capra Hall? Napakunot ang noo ni Mina at nagsabing, Capra Hall. Alam ko ang limitasyon ko kaya iniiwasan ko ang ibang tao kapag nakikita ko sila dahil ayokong masangkot sa gulo. Wala pa akong naririnig na anuman tungkol sa Capra Hall. Napagtanto ni Severin na kalokohan ang tanong niya. Sino ba naman ang gustong makialam sa buhay ng iba sa ganitong mapanganib na lugar? Ang Foggy Forest ay delikado at walang matinong tao ang gustong ilagay ang sarili niya sa panganib. Gayunpaman hindi pa rin siya susuko kaya nagtanong siya ulit. Nakita o narinig mo ba sina Billy Moreno at ang asawa niyang si Lulo? Tulad ng inaasahan umiling si Mina.
Hindi. Nag-isip siya sandali at nagsabi. Narinig ko na may ilang pangkat na naninirahan dito sa kagubatan dahil iniiwasan nila ang kanilang mga kaaway. Bihira silang lumabas ng gubat. Posible kayang ang Capra Hall na binanggit mo ay nasa parehong sitwasyon. Mapait na ngumiti si Severin at tumango. Oo, hindi ko na kailangang itago pa sa iyo. Nandito ako dahil hinahanap ko sila. Mapait ding ngumiti si Mina. Pasensya na pero talaga namang hindi ko sila nakikita o narinig. Sigurado ako na sa iyong kakayahan, at malakas na telekinesis mataas ang tsansang matagpuan mo sila. Salamat pa rin, ngiti ni Severin. Walang anuman, wala naman talaga akong naitulong sa iyo. Narinig ko pala na may isang grupo na tinatawag na Devil Gang dito sa kagubatan. Malakas ang mga kasapi nila. Hinuhuli nila ang mga taong pumapasok dito at pinipilit silang magtrabaho para sa kanila. Walang pwedeng sumuway sa kanila. Baka hawak nila ang mga tao mula sa Capra Hall o baka sila rin ang hinahanap mo. Devil Gang. Nagulat si Severin. Pagkatapos ay naisip niya, baka nga tama si Mina. Baka nahuli ng Devil Gang sina Billy at ang iba pa mula sa Capra Hall. Kaya pala wala akong makuhang impormasyon. Kung buhay pa sila, siguradong nandoon sila. Oo, iyon ang narinig ko, kaya lahat ay sobrang maingat kapag pumapasok dito. Ayon sa mga sabi-sabi, mayroon daw silang kakaibang teknik na kayang kontrolin ang isipan ng mga tao at pilitin silang magtrabaho para sa kanila, paliwanag ni Mina. Maya-maya lumapit si Sofia kay Severin. Nakakunot ang noo niya at nagsabing, sa tingin mo ba nahuli ng Devil Gang sina Billy at Lulu? 2 taon na mula nang pumasok sila sa kagubatan at hindi pa sila nakabalik. Kung banihag man sila, marahil buhay pa sila. Tumango si Severin. Oo, iyon din ang iniisip ko. Baka patay na sila o baka nga nahuli ng Devil Gang. Pagkatapos ay natawa siya. Haha, ngayon mas lalo kong gustong makilala ang Devil Gang. Baka makatulong pa tayo kina Tara at Lina para makahanap ng impormasyon tungkol sa mga magulang nila. Kaya pala narito kayo para maghanap ng tao, hindi para mang-alap ng kayamanan, sabi ni Mina. Ngumiti si Severin. Sinabay na rin namin ang pagkuha ng mga halamang espiritual. Tignan mo kung gaano karami na ang nakuha namin. Pagkarinig noon natakpan ni Mina ang bibig at tumawa. Kinabukasan, tuluyan ng gumaling ang kanyang sugat at sabay-sabay silang umalis sa kuweba. Nagbigay galang si Mina at nagsabing, maraming salamat sa pagtulong ninyo sa akin. Kung wala kayo baka hindi ko na nakita pa ang araw ngayon. Kung sakaling magkita tayo muli, puntahan ninyo ako sa Littleton. Doon ako nakatira. Hanapin lang ninyo ang mga kamis at madali ninyo akong makikita. Sige, bibisitahin ka namin kapag may oras kami. Huwag mo kaming kalilimutan kapag nagkita tayong muli, biro ni Severin dahil alam niyang sinabi lang iyon ni Mina bilang paggalang. Siyempre hindi. Kayo ang mga tagapagligtas ko. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Dapat talaga hanapin ninyo ako kapag napunta kayo doon. Ipapasyal ko kayo, sagot ni Mina na may maliwanag ng ngiti. Sige, mag-ingat ka. Umuwi ka na ngayon, sabi ni Severin habang kumakaway bilang pamamaalam. Nang mawala na si Mina sa paningin nila, nagtanong si Severin, Littleton. Hindi ko pa naririnig ang lungsod na iyon. Ikaw ba? Sumagot si Sofia, ang Littleton ay isang isla na napapalibutan ng dagat. Karamihan sa mga taong nakatira doon ay marunong magsanay. Medyo malayo ito sa pangunahing lupain kaya hindi ito nakikita sa karamihan ng mga mapa ng Dracodem. Katulad ito ng Kapam. Alam ko ng kaunti kung saan iyon pero hindi pa ako nakapunta kaya kaunti lang din ang alam ko tungkol doon. Tumango si Severin at nagsimulang maglakad. Ang saya talagang kasama ka. Ang dami mong alam na hindi ko alam. Napakabait ni Severin. Hindi alam ni Sofia na ganoon pala siya kahalaga kay Severin. Habang naglalakad siya sa likuran ni Severin, naalala niya ang mga nangyari kagabi. Sa kanya kinagat ang labi at biglang nahiya. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Tulad ng dati, ginamit ni Severin ang kanyang telekinesis upang maglagay ng harang sa paligid nila. Isang ikatlong antas na mataas na uri ng halamang espiritual. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman niya ang isang ikatlong antas na mataas na uri ng halamang espiritual sa loob ng kanyang saklaw.
Agad niyang hinawakan ang kamay ni Sofia at lumipad papunta roon dahil baka maunahan siya ng ibang tao sa pag-ani. Di nagtagal, nakita nila ang halamang espiritual. Masayang-masaya si Severin nang malaman na ito ay karaniwang ginagamit sa maraming recipe. Lumuhad siya at inani ito. Samantala, nakabantay si Sofia upang tiyaking ligtas sila. Swerte natin. Karaniwan ay may halimaw na nagbabantay sa ganitong uri ng halamang espiritual. Akin yan. Ako ang unang nakakita niyan. Biglang may sumigaw. Kasabay noon, isang sinag ng espiritual na enerhiya ang tumama mula sa makapal na ulap hindi kalayuan sa kanila. Tumingin si Severin at nakita niyang may isang babaeng nakaputing damit na mabilis na papalapit. Ako ang nag-ani nito. Paano mong nasabing ikaw ang unang nakakita ng halamang espiritual? Hindi basta-basta magpapatalo si Severin. Iwinasiwas niya ang kamay at bumuo rin ng sariling sinag ng espiritual na enerhiya. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Madaling napigilan ng sinag ni Severin ang atake ng kalaban. Malakas ang atake niya. Simpleng galaw lang pero sobrang lakas. Alam kong hindi ko kakayanin ang ganang lakas. Namangha si Sofia sa nakita. Ang lakas ng sinag ng espiritual na enerhiya ng kalaban ay halos kapantay ng kapangyarihan ng isang mandirigmang emperador na antas 5. Sa ganitong lakas, inisip niyang baka antas 7 o 8 na mandirigmang emperador ang kalaban. Hindi niya inasahan na makakasagupa sila agad ng ganitong kalakas na tao. Ikaw pala, galit na galit ang babae ngunit nang mapalapit siya at makita si Severin, nagulat siya. Siya pala ay si Stephanie, ang babaeng nagtangkang makuha ang triplet chambered furnace sa Flalong Auction Center. Sinundan pa niya noon si Severin sa tinutuluyan nito para nakawin ang furnace ngunit nabigo siya. Hindi niya akalaing muli niyang makikita si Severin makalipas lamang ang ilang araw mula sa insidenteng iyon. Ikaw ang nakipagbid sa akin sa Flalong Auction Center. Nagulat din si Severin. Ngumiti siya ngunit hindi ipinakita na alam niyang si Stephanie ang nagtangkang magnakaw sa kanya noong gabi. Alam din kasi ni Severin na miyembro ito ng isang sekta at ayaw nitong mapahiya ang kanilang pangalan. Nakakainis naman. Anong klaseng malas ito at dito pa kita muling nakatagpo. Nang makita ni Stephanie si Severin, agad niyang naalala ang kahihiyan ng matalo siya sa pagbid. Mula noon, masama na ang kanyang loob at hindi pa siya nakakaahon sa hiya. Kabanata 1445. Severin, galing siya sa Ancient Cloud Sect. Isa itong pangatlong antas na sekta at mas malakas kaysa sa Stormy Moon Sect, paalala ni Sofia. Napansin niya ang palawit sa bewang ni Stephanie at lumapit kay Severin. Medyo nag-alala si Severin dahil kapag pangatlong antas ang isang sekta, ibig sabihin may Saint Warrior roon. Sa puntong iyon, hindi pa niya alam kung anong antas ng Saint Warrior ang naroon. Maaaring antas 3 o mas mataas, na nangangahulugang hindi niya ito kayang tapatan. Ngumiti si Severin. Ako ang unang nakakita sa halamang espiritual na ito at ako rin ang unang umani nito. Paano mong masasabing iyo ito? Hindi mo ba naisip na medyo wala kang katwiran? Bagaman hindi gusto ni Stephanie si Severin, alam niyang malakas ito. Napasimangot siya at nagsabi, nakita ko ang halamang espiritual gamit ang aking telekinesis pero nahuli lang ako ng ilang segundo. Nakakainis. Sa puntong iyon, walang ebidensya kung sino talaga ang unang nakakita sa halaman. Ngumiti si Severin, pero kahit makita mo muna, hindi ibig sabihin iyon na agad. Ako ang unang nag-ani kaya dapat akin ito, hindi ba? Okay na nga yan. Halamang espiritual lang naman yan. Sayang ang oras kung makipagtalo sa iyo. Hahanap na lang ako ng iba. Baka makakita pa ako ng ika-4 na antas na halaman. Iwinasiwas ni Stephanie ang kamay at mabilis na nawala sa paningin ni Severin at Sofia matapos tumalon ng ilang beses. Nagulat si Sofia sa ginawang iyon ni Stephanie. Hindi siya ganoon kasama. Akala ko pa naman makikipaglaban siya para sa halamang espiritual. Kita ko sa kanyang atake na mataas ang antas niya. Nakakagulat na basta na lang siyang sumuko. Nagkibit balikat si Severin. Baka alam niyang hindi niya ako kayang talunin. Napaisip si Sofia sa kanilang pag-uusap. Kilala niyo ba ang isa't isa? Tumango si Severin. Hindi naman sa ganoon, pero nagkita na kami noon.
Sinubukan niyang makipagbid sa akin sa isang auction, pero natalo siya dahil kinapos siya ng mga batong espiritual. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad habang nag-uusap. Oh, anong gagawin natin kung makasalubong natin ang Devil Gang? Papatayin ba natin sila? Pero paano natin malalaman ang tungkol kina Billy at Lulu kung papatayin natin sila? Tanong ni Sofia. Nag-isip si Severin. Titingnan na lang natin kapag nandoon na. Hindi ko pa masasagot yan ngayon. Narinig ko may naglalaban doon. Tara, tingnan natin. Baka nag-aagawan sila sa isang kayamanan. Maya-maya, narinig ni Severin ang tunog ng labanan sa unahan. Nasa burol sila kaya kita nila mula sa itaas ang 4 na taong nakikipaglaban sa isang halimaw. Mga mandirigmang hari lang ang mga iyon. Hindi rin naman ganoon kalakas ang halimaw. Pero ang halamang espiritual na binabantayan nito ay ika-4 na antas na mababang uri. Nang masuri ni Sofia ang sitwasyon, natuwa siya. Mukhang madadagdagan na naman ang mga halamang espiritual ni Severin. Haha, base sa mga kasuotan nila, parang mga mandirigmang gala lang sila. Wala akong dapat ikabahala. Napangiti si Severin at bumaba silang dalawa. Hoy mga kasama, pwede na kayong tumigil dahil ang halamang espiritual na ito ay magiging akin, sabi ni Severin ng mahinahon ngunit may halong awtoridad ang tinig. Anong kalokohan yan? Matagal na naming nilalabanan ang halimaw na ito. Sa tingin mo ba ibibigay lang namin ang halamang espiritual dahil sinabi mo? Isa sa mga lalaki ay masamang tumitig kay Severin. Isang babae naman na abala sa pakikipaglaban sa espiritual na hayop ay biglang umatras at tumingin kay Severin. Ang yabang mo naman bata. Sa tingin mo ba ibibigay namin itong mahalagang halamang espiritual dahil lang sa sinabi mo? Hindi sila pinansin ni Severin at bigla siyang naglaho, naiwan ang anino niya sa kinatatayuan. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng espiritual na hayop at binigyan ito ng malakas na suntok na nagpahagis dito palayo. Bang! Ilang malalaking puno ang nabuwal at bumagsak ang espiritual na hayop sa lupa na dumurugo ng sobra. Nakakamanghang lakas iyon. Lubos na nagulat ang 4 na tao. Matagal na nilang nilalabanan ang espiritual na hayop pero hindi nila ito mapatamba. Si Severin naman ay napatay ito agad. Malinaw ang malaking agwat sa kanilang lakas. Umalis na tayo. Mukhang nakatagpo tayo ng isang warrior emperor, at base sa itsura niya, isa siyang malakas na mandirigma. Baka siya ang pinakapinapahalagahan ng isang sekta. Hindi natin kayang kalabanan ng isang tulad niya. Aalis na tayo. Oo, bilasan natin. Swerte na nga tayo at hindi niya kinuha ang mga storage ring natin. Babaan mo ang boses mo. Baka marinig tayo at magbago ang isip niya. Umalis na lang tayo agad. Matapos silang magulat sa nakita, nagbulungan sila ng ilang salita at dali-daling umalis. Hindi man lang sila tinapunan ng tingin ni Severin. Gaya ng kasabihan, ang panalo ang may karapatang magmay-ari. Nilapitan niya ang halamang espiritual at kinuha ito. Ang mga halamang espiritual na may antas na ika-4 na baitang ay karaniwang sangkap sa paggawa ng mga tableta, pero ni siya mismo ay hindi sigurado kung kailan niya ito magagamit. Ang talento mo sa alchemy ay sapat na mataas, kaya malamang ay magagamit mo rin ito balang araw. Naniniwala ako sa iyo. Lumapit si Sofia na may ngiti at nagsabing magpatuloy na silang maghanap ng iba pang kayamanan. Tumango si Severin at nagpatuloy silang dalawa sa paghahanap ng iba pang mga halamang espiritual. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng labanan hindi kalayuan. Nagtaka sila kung may dalawang panig bang nag-aaway dahil sa isang mahalagang bagay kaya agad silang tumakbo papunta sa direksyon ng pinanggagalingan ng tunog. Haha, saan ka pupunta? Hindi ka na makakatakas. Nakita ni na Sofia at Severin na dalawang batang babae ang napalibutan ng 3 lalaki. Wala namang mahalagang halamang espiritual o anumang bagay sa paligid. Hindi yata dahil sa halamang espiritual kaya sila nandito, sabi ni Severin na medyo nadismaya. Nakaawang naman ang labi ni Sofia sa awa nang sabihin niya, mga bata pa sila. Dapat natin silang tulungan. Ayaw sanang makialam ni Severin sa umpisa dahil wala naman siyang obligasyong tumulong sa mga estranghero. Ngunit dahil sa kabaitan ni Sofia, napilit siyang tumango. Kung ganoon ang gusto mo, tutulungan natin sila. Bahagyang ngumiti si Sofia, salamat. Ang mga manyakis na iyon ang pinakakasuklam-suklam.
Ngunit ang sumunod na narinig ni Severin ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Magsabi na kayo ng totoo. Ilan kayong nandyan sa Copper Hall? At saan nagtatago ngayon ang Copper Hall? Mamamatay kayong dalawa kung hindi ninyo sasabihin sa amin. Ngunit kung sasabihin ninyo kung nasaan ang Copper Hall, patatawarin namin kayo at ituturing na parang hindi namin kayo nakita. Copper Hall. Nagkatinginan sina Severin at Sofia na may tuwa sa kanilang mga mata nang marinig nila na ang dalawang batang babae ay mula sa Copper Hall. Noong una, gustong sumugod ni Sofia para tulungan ang mga babae, ngunit laking gulat niya nang pigilan siya ni Severin. Tumingin si Sofia kay Severin na naguguluhan. Mahinang sinabi ni Severin, tignan muna natin kung alin sa kanila ang tatalikod sa kanilang hall. Agad na intindihan ni Sofia ang ibig niyang sabihin. Isa itong pagkakataon upang subukan kung tapat at nagkakaisa ang mga miyembro ng Copper Hall. Sa harap ng panganib, madaling mabunyag kung sino ang magtataksil kapalit ng sariling kaligtasan. Isa sa mga babae ang bahagyang nag-alinlangan, ngunit maya-maya ay ngumiti ng may paninindigan. Hindi rin naman ninyo kami palalayain kahit sabihin namin ang lahat. Huwag ninyo kaming gawing tanga. Kilala namin kung anong klaseng tao kayo, at hindi kami naniniwala sa mga sinasabi ninyo. Tama ka, Clara, hindi natin dapat sabihin ang kahit ano. Kapag ginawa natin iyon, pati mga magulang ko at lahat ng nasa Copper Hall ay mamamatay. Mas pipiliin ko pang mamatay ngayon kaysa pagtaksilan ng Copper Hall. Lalong tumatag ang paninindigan ni Clara. Sumasang-ayon ako. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nila tayo natatagpuan ay dahil nagkakaisa tayo. Wala ni isa sa atin ang nagtaksil, at hindi kami magiging unang lalabag doon. Huminga ng malalim ang mga lalaki. Ang aming hallmaster at ilang mga nakatatanda ay malapit ng magtagumpay sa kanilang breakthrough. Hindi magtatagal, ilalabas kami ng aming hallmaster mula rito at pupuksain ang mga Jorgen bilang paghihiganti sa aming mga kasamahan. Haha, matitigas talaga ang ulo ninyo. Pero kapag nagsimula na kaming pahirapan kayo, magsisisi rin kayo at sasabihin din ang lahat ng gusto naming malaman. Isa pang lalaki ang tumawa. Tignan ninyo ang mga sarili ninyo. Napakabata at magaganda pa. Sigurado akong mag-e-enjoy kami sa inyo mamaya. Pagkasabi noon, naghanda na silang umatake sa dalawang babae. Mga hayop kayong lahat. Narinig nila ang malakas na sigaw ni Severin mula sa ulap ng hamog sa hindi kalayuan. Napalingon ang apat na lalaki at nakita nilang lumalabas mula sa makapal na fog sina Severin at Sofia. Mas matalim ngayon ang mukha ni Severin at may dalang malamig na pamatay na tingin. Ang sinumang makatingin sa kanya ay biglang nakakaramdam ng takot. Sila ba ang mga padala ng Copper Hall para iligtas tayo, Clara? Tanong ng isang babaeng pandak kay Clara. Umiling si Clara matapos niyang pagmasdan sina Severin at Sofia. Hindi sila mula sa Copper Hall. Kaunti lang ang mga miyembro namin ngayon. Ang gwapo niya, at napakaganda rin niya. Sigurado akong matatandaan ko sila kung miyembro sila ng hall namin. Tumango ang pandak na babae matapos mag-isip sandali at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Kung ganoon, bakit nila tayo tinutulungan? Siguro dahil sa kabutihan ng kanilang puso. Hindi rin natin alam kung gaano sila kalakas, kaya nakakalungkot kung matatalo sila ng mga iyon. Mapait na ngumiti si Clara, ngunit sa kabila noon, may bahagyang pag-asa pa rin siyang naramdaman nang biglang lumitaw sina Severin at Sofia para iligtas sila. Sino kayo? Gusto nyo bang mamatay? Kami ay mga warrior king. Lumayas kayo bago pa kami maging marahas. Babala ng isa sa apat na lalaki. Sumabat pa ang isa, ipinadala kami rito ng mga Georgians kasama ang ilang grupo pa. Kung ayaw ninyong mapahamak, huwag ninyo kaming pakialaman. Pag-isipan ninyo ang ginagawa ninyo. Hindi na pinansin ni Severin ang mga sinabi nila. Pasensya na, pero matagal ko nang gustong patayin ang mga tauhan ng Georgians. Walang makakapigil sa akin. Mahilig kang magyabang, ano? Tignan natin kung talagang malakas ka. Sigaw ng isang lalaki na may antas na level 4 warrior king. Agad siyang umatake kay Severin. Ngunit mabilis na umiwas si Severin at nakailag ng madali. Pagkatapos ay mabilis siyang umikot at sinipa ang dibdib ng lalaki. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig, at tumilapon ang lalaki ng ilang daang metro bago bumagsak sa lupa na wala ng buhay. Paano nangyari iyon?
Bulalas ng isa sa tatlong natitirang lalaki. Halos kapantay lang nila ang lakas ng kasamahan nilang napatay, kaya't hindi sila makapaniwala sa nasaksihan nila. Tanging isang may lakas na 2 antas na mas mataas pa ang makakapatay ng ganoon kabilis. Takbo! Sigaw ng isa sa kanila nang maramdaman nilang delikado na ang sitwasyon. Tatakbo kayo, ha? Matalim na sabi ni Sofia. Matagal na niyang gustong tapusin ang buhay ng mga iyon, kaya agad siyang tumakbo palapit at tinapos ang 3 sa loob ng 10 segundo lamang. Walang ni isa sa kanila ang nakaligtas. Ang lakas nila, kahit hindi sila mga warrior emperor, sigurado akong level 7 o level 8 warrior king sila, bulong ni Clara habang napalunok. Ang katahimikan at kumpiyansa nina Severin at Sofia ay nagbigay ng kapanatagan kay Clara na ligtas na sila. Ngunit hindi niya inasahan na ganoon kadali nilang mapapatay ang mga tauhan ng Georgians. Ang lakas nila ay kahanga-hanga. Kinuha ni Sofia ang mga storage ring mula sa 4 na patay na lalaki at iniabot kay Severin. Sayang, masyado silang mahina para makapagpainit tayo. Ngumiti si Severin sa 2 babae. Kayo ba ay mula sa Copper Hall? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nag-ingat ang 2 babae matapos marinig ang sinabi ni Severin. Lumingon si Clara kay Severin at nagtanong, bakit mo kami tinulungan? Sandaling natigilan si Severin. Hindi pa tamang panahon para ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan, kaya ngumiti siya at sinabi, dahil may koneksyon ako sa inyong pinuno. Narito ako para hanapin siya. Sabi naman ng isa pa kay Clara, hindi sila mukhang masasamang tao. Sigurado akong hindi nila tayo ililigtas kung ganoon sila. At mukhang hindi rin sila mula sa Georgians, dahil kung totoo yun, maaari naman nilang kunwaring nilalabanan ang mga iyon sa halip na patayin agad. Sumang-ayon si Clara, oo nga, kung kasabwat sila ng 4 kanina, dapat pinalayas na lang nila ang mga iyon. Pagkatapos niyang mag-isip, magalang siyang yumuko at nagsabi, sinabi mong hinahanap mo ang aming pinuno. Tumango si Severin habang nakangiti. Oo, narito ako upang hanapin ang inyong pinuno. Dalhin ninyo ako sa kanya. Sigurado akong matutuwa siyang makita ako. Nag-alinlangan si Clara. Sinabi sa amin ng aming pinuno na huwag sabihin kanino man kung saan kami nagtatago dahil napakadelikado. Baka matagpuan kami ng mga Georgians. Ngumiti si Severin. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Pangako, ligtas na kayo ngayon. Ang inyong pinuno, si Bowen Lineker, ay mabuting kaibigan ko. Gusto ko siyang makita. Nang marinig ni Clara ang pangalan ng kanilang pinuno, tumanggaw siya. Sige, dadalhin kita sa kanya. Mukha naman kayong mabuting tao. Si Clara, kasama ang pandak na babae na nagngangalang Gigi, ang nanguna sa daan. Ako nga pala si Gigi. Maraming salamat sa inyo dahil niligtas ninyo kami kanina. Patay na sana kami kung hindi dahil sa inyo. Hindi ko alam kung gaano na kayo kabihasa tungkol sa Copper Hall, pero karamihan sa mga miyembro namin ay mula sa iisang pamilya, ang mga Lineker. Pero may mga disipulo rin kaming galing sa labas. Hindi na nagduda si Gigi kina Severin at Sofia. Maluwag na niyang ibinahagi ang tungkol sa Copper Hall. Noong umatras kami, hinati namin ang grupo sa ilang dibisyon para kung matagpuan man kami ng mga Georgians, hindi nila agad mahahanap lahat. Sa ganitong paraan, mababawasan man lang ang mga casualty. Hindi makapagsalita si Clara sa narinig. Ang plano niya sana ay dalhin muna sina Severin at Sofia sa dibisyong kinaroroonan nila at tiyaking ligtas ang mga ito, bago humingi ng pahintulot sa mga nakatatandaan ng hall upang makilala ng dalawa ang kanilang pinuno. Ngunit halos nasabi na ni Gigi ang lahat tungkol sa hall. Sinubukan ni Clara na magbigay ng sinyas para tumigil si Gigi, ngunit hindi iyon napansin ni Gigi. Napangiti si Severin dahil halatang pinipigilan ni Clara si Gigi habang pilit niyang itinatago iyon sa kanila ni Sofia. Pagkatapos mag-isip, nagtanong si Severin, ilan na ba kayo sa hall ngayon? Madalas ba kayong lumabas para maghanap ng mga spiritual herb? Lagi bang ganito kadelikado? Ngumiti si Gigi. Oo, sobrang delikado, pero kailangan naming maghanap ng mga mahahalagang bagay para sa pag-unlad ng hall.
Ang lugar na ito ay paborable sa amin dahil maraming spiritual herbs dito, kahit mapanganib. Kailangan lang naming mag-ingat at umiwas sa mga Georgians. Kabanata 1450. Biglang naisip ni Gigi at dagdag pa niya, at saka, nandyan rin ang mga galing sa Devil Gang. Hindi natin dapat hayaang makita tayo nila. Magiging malaking problema iyon kung mangyari. Mas nakakatakot pa ang mga iyon. Maraming malalakas na tao sa kanila, kaya pinakamainam na magtago. Alam ni Severin na itinuturing ng Copper Hall na malalakas ang mga warrior emperors. Kaya naiintindihan niyang takot ang nararamdaman nila. Nagtanong siya ng Mausisa, narinig namin na babayaran ng inyong pinuno ang Georgians balang araw. Ibig bang sabihin nito na maayos na ang progreso ninyo? Sa ganitong kaso, malamang mataas na ang antas ng inyong pinuno. Ngumiti si Gigi. Oo, level 3 warrior emperor na siya ngayon, at ang dalawang nakatatanda namin ay level 2 warrior emperors. Iyon ay makakatipid sa akin ng oras at pagsisikap, bulong ni Severin sa sarili. Hindi na niya kailangan pang mag-alala o magmadali, dahil naabot na ng pinuno ang layunin. Ilang miyembro na ba kayo sa hall ngayon? Gaano kakumpiyansa ang hall sa paghihiganti sa Georgians? Sigurado akong maayos na rin ang Georgians sa mga nagdaang taon, tanong ni Sofia muli. Sagot ni Gigi, meron kaming. Pumutol si Clara kay Gigi bago pa man makasagot. Hindi mo ba iniisip na sobra ka nang nagsasalita? Ang bilang ng mga miyembro ay lihim. Hindi mo ito pwedeng basta sabihin sa iba. Ngumiti si Gigi nang nahihiya. Tapos nagpout siya, iniisip ko lang na mabubuting tao sila. Wala silang gagawin na makakasama sa atin. Sagot ni Clara na medyo awkward, hayaan natin ang mga nakatatanda ang magpasya kapag nakilala na nila sila. Ito ay hindi dapat pakialaman ng mga mababang miyembro na tulad natin. Tumango si Gigi. Sige, nagpasya si Severin na baguhin ang usapan. Paano ninyo nagawa na pukawin ang Georgians sa simula? Sigurado akong pwede ninyong ibahagi sa akin ang impormasyon kahit papaano. Tumango si Clara. Noong una, ang apo ng pinuno ng Georgians ay gusto ang apo ng aming pinuno. Mataba, pandak, at pangit ang lalaki. Masama rin ang reputasyon niya. Tumanggi ang aming pinuno na ipakasal ang kanyang apo, pero sinubukan ng lalaki na pilitin ang kasal. Kaya lumala ang tunggalian. Nakapasok sila sa paanan ng isang malaking bundok at naglakad habang nag-uusap ng halos 3 oras. Ilang dibisyon namin ang nasa bundok na iyon, pero sa iba't ibang tuktok. Ang nasa ibaba ang responsable sa seguridad, paliwanag ni Gigi kina Sofia at Severin, na ikinainis ni Clara. Gigi, Clara, hindi ba kayo lumabas para maghanap ng mahahalagang bagay? Bakit kayo nakabalik agad? Tanong ng ilang miyembro ng patrol team. Tumingin ang isa sa kanila kay Severin at Sofia bago nagtanong ng seryoso, bakit ninyo dinala rito ang mga estranghero? Nakalimutan nyo ba ang mga patakarang itinakda sa atin?